afternoon, Light of Blazers. Sino dito excited na sa word ni Lord? Ngayong araw na ito. Isa lang masasabi ko, Charot. Okay, let's pray. Tayo tayong lahat as we acknowledge the presence of God here in this place. And let's pray. Lord, we thank you so much for this wonderful day that you have given unto us. Lord, panalangin po namin, bukas na puso, bukas na kaisipan, so that we can fully understand and fully grasp your word sa amin pong mga buhay. Lord, mahayaan mo po ang iyong salita ang mag-illumine ng aming pong kaisipan, illuminate ng aming kaisipan, magbago ng aming pong mga puso at ng buhay po, Panginoon. Bless mo po ang bawat isa po sa amin. We remove every distraction, Panginoon. We speak for focus, sound mind, Panginoon, as you speak to us. Salamat, Lord, and we carefully bring back to you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo na tayo ngayong hapon na ito. Nasa continuation tayo ng ating series na, what is our series again? Anong prophetic word natin for this year? Double portion. Sabi mo sa dalawang katabi mo, double portion. And naniniwala ba kayo? Sino dito naman mga nag-engage sa ating Seek First Prayer and Fasting? Taas sa kamay! Grabe no, from Monday to Friday, naniniwala ba kayo? Or kahit nasa school kayo or hindi man kayo nag-engage, simula pa lang ng January, sino dito naniniwala may tinanggap ka na mula kay Lord? Amen? May fresh revelation na, may fresh direction para sa bawat isa sa atin. And you know what? Kahit na ang ganda-ganda ng naranasan na natin, kahapon, nung isang araw, nung pagbungad ng taon, pero sino dito naniniwala, may mas matindi pa at may mas sigit pang gagawin si Lord sa ating mga buhay? Who can say amen to that? Kaya alam nyo, napakaganda at napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito kasi dito ito ang magiging basihan. If you want God to make His power known in your life, if you want to experience breakthrough sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, ito ang susi. At ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito ay pinamagatan nating enlarging our capacity. Sabihin nga natin, enlarging our capacity. Pwede bang i-check natin yung ating mga puso ngayong hapon na ito? Do we still have that capacity to receive more from God? May prayer ba kayo na gano'n? Lord, kahit na naranasan na kita kahapon, kahit naranasan na kita nung isang araw, pero Lord, nag-e-expect pa rin ako ng matindi sa'yo. Sino dito yun yung panalangin ninyo? Amen? Bakit? Alam nyo ba that the greatest strategy ng kaaway ay bigyan ka ng limitasyon o limitahan ka? Are you here with me? Ayan ang isa sa mga matinding strategy ng kaaway. Kaya nga, lalagyan kanya, kahit ang ganda-ganda pa ng word, grabe, just imagine, double portion. Ang ganda-ganda, tapos kaka-seek first mo lang, kaka-fasting mo lang. Tignan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha ba nag-fasting yan? Amen? Mukha bang nakahingi yan ng direction mula sa Panginoon? After yan, kahit ang ganda-ganda pa na na-receive niya mula sa Panginoon, after nun, ang gagawin ng kaaway sa atin, in reality, in the present situation, ang gagawin ng kaaway, lalagyan kanya ng limitations, lalagyan kanya ng fear, lalagyan kanya ng confusion sa inyong mga kaisipan. Now, tanong, sino dito may kinatatakutan? May kinatatakutan ba kayo? Nanay nyo, kinatatakutan nyo? Tatay nyo, kinatatakutan ninyo? Di ba lahat tayo may mga kinatatakutan? But you know what? Fear can actually limit us. Fear can paralyze us. Kaya nga, just imagine, sino dito takot sa aso? May takot ba sa aso dito? Takot sa aso. Sino dito kaparehas ko? Takot sa ipis. Taas ang kamay. Uy, takot sa ipis. Takot sa daga. Ano po? Yung iba, wala kayong kinatatakutan? Or so many things. Kahit alam nyo, kahit ang liliit na mga bagay, pero kahit maliit lang yun, it can paralyze you. Kasi nga, napuno ka na ng takot. Are you here with me, church? Kaya ngayon ang gagawin sa atin ng kaaway, lilimitahan niya tayo. Lalagyan niya tayo ng doubt, lalagyan niya tayo ng fear, ng discouragement, ng even ng temptation na alam ng kaaway na ikakahulog natin para hindi natin ma-reach yung ating fullest potential. Sabi nga natin, potential. Naniniwala ba kayo, may potential yung katabi mo? Tignan mo kayo mukha ng katabi, mukha bang may potential yan? At alam niya, kasi kapag na-reach mo yung full potential mo, tapos malinaw sa'yo, lumalakad ka sa kalooban ni Lord, gumagawa ka ng tama, I tell you, tapos nang maliligayang araw ng kaaway sa buhay mo. Are you here with me, church? Now, one of the best picture
ng limitations even in history sa Bible. Alam niyo ba kung ano? Tanyo ako ano? Yun yung Egypt. Even in the Bible, the word Egypt or yung place ng Egypt is actually one of the perfect pictures ng limitation. Bakit? Larawan siya ng limitation, ng pagkakulong ng mga Israelites, pagpipigil. Just imagine, for hundreds of years, nandun sa slavery ang Israelites during that time. At ang masakla pa nito, kahit nasa labas na sila, nakalaya na sila sa Egypt, pero ang utak nila, papunta na sila sa Promised Land, pero ang utak nila, nasa Egypt pa rin. That's limitation. Are you here with me? Pwede bang sabihin mo sa dalawang katabi mo, limitation? At yun ang gagawin ng limitation sa'yo, kahit gusto mong umabante, pero dahil may nakalimit sa'yo, may boundaries, hanggang dun ka na lang. Are you here with me? Yung para bang gusto mong bumalik, para kang namamagnet. Are you here with me? Now, ano ngayon? Ang daming ilalagay sa atin ng kaaway, na limitasyon and so many more. Kaya lang, may mga pagkakataon din, tingin kayo sa akin, minsan hindi na ang kaaway, hindi na si Satanas ang naglalagay ng limitation sa iyo eh. Minsan yung sarili mo na lang. Andiyan ba kayo paggising mo ng umaga? Ano kayo yung mga nilalagay natin sa isip natin? Yun yung mga tawag na self-imposed limitations. Yung salitang, talo na ako, hanggang dito na lang talaga ako. Wala na akong improvement. Hindi na ako yun na lang talaga. Kung ano magbibigay ko, yun na lang talaga. Andiyan ba kayo? Ang tawag doon, limitations. Or ito na lang. Yung parang konsepto ng limitation, yung laging makakarinig ka ng sinasabi nilang laging walang pera. Nakarinig na ba kayo? May kilala ba kayong ganun? Tuwing makikita mo pala sasabihin, wala akong pera eh. Hindi ka pa naman nangungutang, hindi ka pa naman nagpapalibre, pero sinasabi niya, wala akong pera eh. Pwede bang libre mo na lang ako? Di ba? Yung lagi nagpapalibre, huwag mo nang tapikin niya katabi mo, hindi yan yun, di ba? Grabe, parang lagi na lang tuwing makikita mo siya, lagi na lang siya nagpapalibre sa'yo. Andiyan ba kayo? Lagi niya sasabihin, wala. Grades ko, wala. Ano pa? Baon ko, wala, pengi naman yan, wala kasi ko. Lahat na lang wala, kaya alam nyo nangyayari, resulta, wala din. Sabi mo sa katabi mo, wala. Andiyan ba tayo? At alam nyo po ba, alam mo ba na ang kulungan ay hindi laging nasa likod ng rehas? May pagkakataon na ang kulungan, pwedeng wala ka naman sa likod ng rehas, pero may limitasyon. May boundaries. Hindi ka makalabas. Hindi ka makausad. Hindi ka makaabante. Hindi mo magawa yung dapat mong gawin sa buhay mo. Just imagine, 10 years na elementary ka pa din. 12 years. May kilala ba kayong ganun? Alam mo, may kaklase kami. May kaklase kami ni Kuya Johan ninyo, ni Coach Johan. College na kami. Pero siya, 5 to 6 years na nasa school siya, college pa rin siya. Nung naging kaklase namin siya, nag-aaral pa rin siya. Gagraduate na kami. Pag-graduate na kami, nasa school pa rin siya. Alam niyo, nag-reunion na kami lahat ng mga kaibigan ko. Tapos tinatanong namin, nag-aaral pa rin kaya siya? Just imagine, 5 years, 6 years, 7 years. Bakit? Walang breakthrough. May limitations. Sabi mo sa dalawang katabi mo, limitations. Just imagine, wala sa likod ng rehas, pero yung hindi maka-breakthrough, naranasan nyo na ba yun? Yung parang feeling mo ang stagnant, feeling mo parang hindi ka makaabante, pero sino dito naniniwala? 2026, as we walk on the double portion that God has set for us, may mga limitations tayong i-break ngayong taon na ito. Taas ang kamay. Ang sagot doon, sabi mo sa dalawang katabi mo, enlarging our capacity. Panalangin ko para sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng mas malalim na pang-unawa at saka pang-intindi ng salita ni Lord. Alam ko kahit whatever age that you are in, as long as you have the wisdom and open mind to receive the word of the Lord, you will definitely understand the word of God. Amen? Now, yung pag-uusapan natin is found in the book of Isaiah. Anong book ulit? Isaiah. Isaiah chapter, take note nyo kasi tatanungin ko kayo mamaya. Isaiah chapter 54, verses 1 to 3. Isaiah chapter 54, verses 1 to 3. Now, just to give you a background, na ang book of Isaiah ay naisulat noong panahon na 740 to 680 BC or before Christ. So, yun yung range niya. These are the timeline nung pangyayari na yan. Now, ano nangyari dito sa book of Isaiah? Ang book of Isaiah ay nahati sa 3 dimension. If you want to experience breakthrough in your life, you have to understand this. Meron tayong tinatawag na sa unang chapter, from the very beginning ng chapter ng book of Isaiah, now nahati ang book of Isaiah sa 66 chapters. Ilang chapters ulit? 66. Now yung from 1 to 39,
chapters 1 to 39, dito nangyari yung before exile. Pag sinabing before exile, ang ibig sabihin yan, yung mga Israelites during that time, hindi pa sila napapatapon. Hindi pa sila nakakaranas ng matinding tribulation, wala pa silang pagsubok na pinagdadaanan during that time. Now, pagpasok ng chapter 40 to chapter 55, dito na papasok na dumadaan na sila. This was during the exile. Dito na sila pinatapon, dito na sila nakaranas ng matinding slavery, ng pagpapahirap, panahon ng tribulation. And then the rest, chapter 56 hanggang sa pinaka-last chapter ng Book of Isaiah, chapter 66, this was the after the exile. Nakalaya na sila, nakaranas na sila ng victory during that time. So, ngayon, question. Kung ang chapter na babasahin natin ay nasa chapter 54, nasa ang era or nasa ang moments ang Israel during that time? Is it before, during, or after? During. Just imagine during the exile. Ibig sabihin, ano ang setting ng Israel during that time? Bago natin basahin Isaiah chapter 54, 1 to 3, dumadaan sila. So kailangan kasi before we read the word of God, we have to understand ano yung setting, ano yung kinakaharap ng mga taong nandun sa binabasa natin na passage or book. So, bago natin basahin, andun sila, nasa pagpapahirap sila, nasa middle sila ng persecution, nasa panahon sila ng tribulation, nasa panahon sila ng pagsubok ng kanilang buhay. Now, if you will see, titignan natin yung chapter ng maigid. Just imagine, sa kalagitnaan ng kanilang kahirapan, sa kalagitnaan ng kanilang pagsubok, we will see here that God spoke to them. Are you here with me, church? God showed up. Nagparamdam, nagparanas ang Panginoon. Just imagine, sa kalagitnaan ng kanilang pagsubok na pinagdadaanan. Alam niyo, nakita ko, na-realize ko, pwede pala, posible, that even in the middle of your chaos, even in the middle of your tribulation, your persecution, God can show up in that midst of your situation. Are you here with me? Kakausapin ka ng Panginoon at sasabihin niyang may pag-asa ka. Sabi mo nga sa dalawang katabi mo, sabi mo sa kanya may pag-asa ka. Makakalabas ka dyan, makakalaya ka dyan, makakalabas ka sa iyong sitwasyon. Are you here with me, church? Now, anong sabi ng Panginoon? In the book of Isaiah, chapter 54, verses 1 to 3. At babasahin natin simultaneously. Isaiah 54, 1 to 3. Ako muna magbabasa in verse 1. Sabi dyan, sing, barren woman, you who never bore a child. Biruin mo, malungkot ka na, dumadaan ka na ng ganitong sitwasyon, pakakantahin ka pa. Are you here with me? Sabi doon, sing. Sabi nga natin, sing. Buti sana kung yung love song to kaya nakakalungkot na kanta. Ano yung mga usong kanta ngayon? Na pang sawi. Bigyan niyo nga ako. Ano? Ha? Anong tala? Tala? Ano? Multo. Sige, sino pwede mag-sample? Sige, sample, dali. Sample tayo. Kahit chorus lang. Sige, go. Sing. Okay. Go. Sing. Now, Chas. Ano ba yan? Sige, go. Ha? Paul, go, Paul. Taasan mo ng kinang konti, Alam niyo, tama na. Parang awa niyo na. Okay na. GM, gusto mo kumanta? Okay. Sabi doon ng verse, sing, barren woman, you never bore a child. Just imagine, malungkot ka na nga, pakakantahin ka pa. Sabi doon, burst into song, shout for, ano sabi doon? Shout for? Joy. Sabihin natin na malakas, shout for? Joy. Sa wika na, umiiyak ka na at patatawanin ka pa. Sabi doon, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband. Now, tignan po natin in verse 2 kayo naman ang magbasa. 1 to ready, begin. Sabi doon, enlarge the place of your tent. You want God to, or you want to see the breakthrough that God has in store for you. Sabi mo sa katabi mo, enlarge.
Sabi doon, verse 3, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, ready, begin. For you will spread out. Your descendants will possess nations and settle in their desolate. No, anong gagawin natin? Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Hindi tayo makalabas, may limitation na nilalagay ang kaaway sa buhay natin, pero gusto mong maka-breakthrough. Taas na kami ng gusto maka-breakthrough. Taas ang dalawang kamay, Lord, makakalaya din ako. Lord, makaka-breakthrough ako ngayong taon ng 2026. 2025, 2024, hindi ko alam anong klaseng limitation ang hinarap mo, pero 2026 is your year of breakthrough. Palakpakan natin si Lord ngayong hapon na ito. Paano tayo magbe-breakthrough? Sabi dun sa verse 1, sing, barren woman, you who never bore a child, burst into song, shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband. Number one, if you want to receive breakthrough in your life, it has to start with our unashamed declaration. It starts with our declaration. Say it with me, declaration. Naniniwala ba kayo that there's power in what we declare? Kahit na sabihin mo, napaka-imposible ng sitwasyon mo. Kahit na isipin natin na parang ang negative, ang nega-nega na sitwasyon natin. Pero what we declare with our mouth, through faith, by faith, naniniwala ba kayo may nangyayari sa declaration na ginagawa natin? Are you here with me? Yung bang sasabihin mo, alam mo yung parang, Lord, I'm gonna receive breakthrough. That's declaration. Kung may limitation na nilalagay ang kaaway sa'yo, sasabihin mo, one part of declaration is saying, Lord, malaya na ako. Mayaman na ako. Hindi ako talunan. Makakatapos ako ng pag-aaral. Are you here with me? Magkakaroon ako ng magandang future. Is that a declaration? Ano pa ang declaration ninyo? Makakakilala ang pamilya ko kay Lord. Ano pa? Ano pang mga declaration natin? Ayun, papayat na ako. Magkakajowa din ako. Wag mo na. Tapos biglang, alam mo yun, ang ganda-ganda ng declaration mo, ang ganda-ganda ng word ni Lord. Pero kung titignan mo yung sa present situation mo, parang ang layo. Paano ka kakanta? Paano ka sisigaw? Paano ka tatalon? Paano ka sasayaw? Alam mo, sabi lang ni Lord, ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, you must have that confidence to declare what you are declaring for. Ipamukha mo sa kaaway na panalo ka na at palalayain ka ng Panginoon. Are you here with me? Naniniwala ba kayo that kahit sa mundong ito, totoo ba, may mga times pag gusto mong kumuha ng magandang opportunity, kahit sa school, totoo ba, wala naman yan sa itsura, nasa pakapalan ng mukha. Totoo? Tignan mo yung mukha na katabi mo. Mukha ba makapal mukha niyan? Totoo? Di ba may mga pagkakataon kahit na hindi naman kagwapuhan, pero dahil malakas loob, totoo ba yon? Nakakakuha ng opportunity, nagtatagumpay. Totoo ba yon? Pero maniwala ka, kahit na summa cum laude ka pa, pero takot ka, may limitasyon ka, mahihiyain ka, hindi ka makakahanap ng trabaho. Pero kung kasama mo, makapal ang mukha, tignan mo yung mukha ng katabi mo, I tell you, tatanggapin yan. Hindi ikaw tatanggapin siya. Bakit? Lord, I have the confidence. I am bold, Lord God, to declare what I am declaring for today. Amen? Why? You know what? Sa pagde-declare pa lang natin, by faith, we're already working by faith Lumalakad tayo ayon sa ating pananampalataya because faith is beyond senses. It's more than what we can see. It's more than the natural realm that we are seeing in the reality. Oo, nakikita natin ganyan ang sitwasyon natin ngayon. Pero Lord, hindi pa ako ito. Lord, oo, ito yung sitwasyon ko ngayon, pero hindi pa ito yung Lord. Alam ko, hindi ka pa tapos sa buhay ko. Sabi doon sa ibang version, sing over your barrenness. Pag sinabing barrenness, yung parang kahit anong gawin mo, hindi ka makapag-reproduce. Kahit na anong gawin mo, parang ang stagnant, walang nagiging bunga, nagiging unproductive. Effort ka ng effort, extra mile ka ng extra mile, pero feeling mo parang natatapon lahat ng mga pinag-e-effortan mo. Nandiyan ba tayo? Ang tawag doon, barrenness. Sabi mo sa katabi mo, barrenness. Tapos yun na nga, yung feeling mo walang-wala ka na, ang liit-liit pa ng tingin mo sa sarili mo. Yung nakikita mo, Lord, buti pa sila, sobra-sobra. Lord, wow naman ako, Lord. Wala na naman ako. Lord, sana naman ako pupulutin. Diba? Para bang feeling mo inaasar ka lagi ng demonyo? Parang feeling mo ang tagal-tagal mo ng Christian, pero feeling mo parang ang unproductive mo. Naranasan nyo na ba yun? Lord, parang bakit ganun? Parang kahit anong gawin ko, parang
It doesn't make sense, Lord. Ang tawag doon, limitation. Sabi mo ulit sa katabi mo, limitations. Pero sino dito ayaw na ng ganon? Amen ba? Now, here's the thing. Pangalawa, not only an ashamed declaration, but if you want to receive and experience breakthrough in your life this year, 2026, number two, we also have to understand that if there's a double portion, there's also an unlimited expansion. Sabihin nga natin, expansion. Anli. Sabi mo sa katabi mo, Anli. Sino dito gusto ng Anli? Amen? Anli. Verse 2. Kayo ang bumasa. 1, 2, ready, begin. In Isaiah. Go. Sabi doon, lakihan mo. Enlarge the place of your tent. Don't limit your expansion. Sabi ng Bible, gumawa ka pa ng mas malaki. Nakita mo, yan na lang yung growth mo. Nakita mo, yan na lang yung situation mo. Mas lakihan mo so that you can receive more. Are you here with me? Don't stay that way. Nakikita mo na hindi ka na nagiging productive. Nakikita mo na parang walang nangyayari. Feeling mo parang yan na lang yung capacity mo. Sabi ng Bible, enlarge your tent. Sabi mo sa katay mo, enlarge. Lakihan natin yung capacity ng ating mga puso. Are you here with me? Wag mo lang lagyan ng hangganan. Kasi kapag ikaw ang kumilos para sa Panginoon, wag nating tipirin ang Panginoon. Because do you know that the God that we serve is a limitless God? Kaya sabi mo sa katabi mo, itodo mo na. Itodo natin para sa Panginoon. You know what? I thank God because for 18 years, simula nung naitayo yung ating church, I've witnessed paano tayo in-expand ng Panginoon. Alam niyo ba na during those first years ng pagsisimula natin sa church, nag-start tayo sa garahe. After nun, the following year, kinailangan nating lumipat. Ano ako bakit? Kasi from garahe, nakikita na natin napupuno na yung mga tao. Siyempre, napupuno na yung mga tao, nagsisiksikan na ano next na gagawin? Hahanap ng ibang mas malaking lugar para mas makagalaw ng maluwag at mas makapagdaos. Are you with me? So lumipat ulit. Lumipat. Ngayon, pagkalipat, lumawag na. Mamaya-maya ng konti, sumisikip na ulit. Mamaya-maya ng konti, dumadami na yung tao. After that, lumipat na naman tayo sa another place. And that's how it happens. Yung alam mong kapag wala ng room for growth, you have to expand. Are you getting the point here? Kapag nakikita mo na nagiging sagad na, nagkakaroon na ng hangganan, that's where we will enlarge the capacity of our hearts. Amen po ba? Now, if you know that you have received something from the Lord for the past days, Lord, naranasan kita, I receive a fresh direction from you. Lord, okay na yun enough na yun. Pwede na yun, Lord, baon ko na yun for 2026. Pero kung ikaw, you're still longing for more, ikaw nagsasabi, Panginoon, alam ko may mas the best pa. Naniniwala ba kayo doon? Lord, alam ko may mas sigit pa na gagawin ka sa buhay ko. Taas ang kamay. Hindi ka lang magsistay doon sa naranasan mo kahapon. Ang gagawin mo, Lord, i-enlarge ko yung capacity ng puso ko. Kahit ngayong oras na ito, kahit Sunday service, Lord, kahit prayer works, kahit life group namin, Panginoon, Lord, i-enlarge ko yung capacity ng puso ko. Kahit sino pa yung nagsasalita. Kasi alam ko, Panginoon, mas mararanasan ko ang presensya mo. At ang lahat ng bukas ng puso, nag-enlarge ng capacity ng kanilang mga puso, ang mas higit na nakakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord ngayong hapon na ito. Huwag natin lagyan ng hangganan. I-enlarge natin. Kasi sino dito naniniwala may mas lalago pa sa ating mga puso? May mas lalago pa sa ating mga buhay. May mas lalago pa sa mga bagay na pinagkatiwala ang Diyos. Unless you enlarge the capacity of your hearts. Remember this, availability is greater than the anointing. Your availability today will always be greater than your anointing. You can be good. You can have, a great spirit within you. Pero kung hindi ka available, hindi ka din magiging kagamit-gamit. Kaya tignan mo yung mukha ng katabi mo. Mukha bang available yan? Sabihin mo sa kanya, itodo mo na para kay Lord. 2026, itodo na natin para sa Panginoon. Now, ito, tignan natin In the ERV translation or easy to read version, pwede bang kayo naman ang magbasa ng verse 2, 1, 2, ready, begin. Open. Don't. Now emphasize, and I want you to highlight that word. Sabi doon, don't think, what? Don't think? Wag, kung mangangarap ka na lang din,
Kung maniniwala ka na lang din, kung mag-iisip ka na lang din, sabi ng Bible, don't think small. Lakihan mo na, mangangarap ka na lang din, lakihan mo na. Are you hearing me? Why? Tanong niyo ako bakit? Kasi malaki si Lord eh. Malaki ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Try mong humingi. Taasan kami na may mga anak dito. Sige, taasan kami ng mga anak. Kayong iba na hindi nagtaas ng kamay, saan kayo nang galing? Sige, taasan kami. Taasan. Di ba lahat tayong mga anak? Natry niyo na ba humingi sa tatay ninyo? Natry niyo na humingi? Sa nanay niyo, sa mga magulang ninyo. Ako siyempre, for sure yan, humingi na kayo ng baon, tama? Humingi na kayo ng pera. Pero kung halimbawa, talagang umalis na talaga yung, nandiyan kanina si pastor eh, umalis eh, alam kasi manghihingi ako eh. Umalis na siya. Kung ako hingi ako ngayon sa tatay ko, sasabihin ko sa kanya, Di, manghihingi ako ng pwede bang bigyan mo ako ng house and lot? Alam mo, sabihin na, pagkatapos sa pagkatapos ko mag-preach, sasabihin niya sa akin. Kasi kanina ko pa hinihingi sa kanya eh. Sabihin niya sa akin, ano pinagsasabi mo dyan? Tapos kakataon, ano pinagsasabi mo dyan? Hindi natin kaya, wala yan sa budget ko. Wala tayong pera, limitado tayo. Pero ako, dahil sinabi niya sa akin yon, magiging mas malinaw sa akin, okay, hindi ako magde-demand. Hindi ako hihingi sa tatay ko ng ganong kalaki. Kasi alam ko hindi kakayanin ng tatay ko. Are you with me? Pero kung may choice ako, tapos tatay ko halimbawa si Henry C. Wow. Tapos sasabihin ni Daddy ni Henry C., Nak, my daughter. O, di ba? English yun eh. My daughter, what do you want? Alam mo, sasabihin ko, Dad, if you can give me something, can you give me, pwede bang bigyan, Tagalog na lang, okay? Pwede bang bigyan mo sa akin yung buong SMDC residences. Alam mo, sasabihin lang sa akin ni Henry C., go ahead, just enjoy. Sa'yo na yan. Bakit? Pagmamayari niya na lahat eh. Are you here with me? Kaya lang ang problema, hindi ko tatay si Henry C. At ang problema, pamasakla, patay na siya eh. Alam niyo, naalala ko, I think 2 weeks ago, may nag-invite sa amin na mag-buffet doon sa may malapit sa MOA. As in, kadikit lang ng MOA, yung Conrad Hotel. Tapos habang kumakain kami ng buffet, alam mo, nagulat ako. Kasi syempre, bago mag-prayer and fasting yun, so ako gagawin ko, kain ako, lulubusin ko na to kasi mag-prayer and fasting na. Sino dito gano'n, nag-buffet muna bago mag-prayer and fasting. Ganun ginawa ko. Alam nyo, mamaya-maya ng konti, biglang may mga pumasok na mga naka-white, mga naka-white long sleeve na polo, tapos tapos nakikibuffet din sila. Alam niyo yun pala, mga anak na sa family ni Henry C. kasama namin nagbo-buffet. Pero nandun lang sila sa may private area, pero yung buffet, iisa lang yung kinakainan namin. Anong meron lesson nito? Wala lang, sinare ko lang sa inyo. Hindi. Alam niyo, moral lesson nito, magulang, hindi pa kayo magulang, mga line of blazers. Alam niyo, may mga pagkakataon, kahit na hindi si Henry C. ang tatay natin, kahit na hindi pa yung pinakamayaman na tatay ang tatay natin, but you know what? We have the King of Kings and the Lord of Lords, Ama natin sa langit na pwede nating paghingian ng mga panalangin natin. Huwag nating limitahan ang Diyos sa ating mga buhay. Don't think small. Why? Because you have a big, big God that you serve. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord ngayong oras na ito? And the last, and I'm done. Ano yung number 1? We're going to have an unashamed declaration. I-declare natin anumang mga negative, anumang mga hopeless situation. We're gonna declare it for the glory of God. Number 2 is unlimited expansion. And number 3, remember this, hindi lang tayo mag-expand for nothing. Kailangan papasok yung verse 3. And this is my point number 3. There must be an unstoppable invasion. May invasion, may kino-conquer ka. Kasi sabi in verse 3, for you will spread out to the right and to the left. Your descendants will possess nations and settle in their desolate cities. Now the word possess there came from the Hebrew word na ang ibig sabihin ay to occupy, to take over, to conquer. Ibig sabihin, ang utak natin, if we want to experience breakthrough in our lives, Lord, hindi lang ako magde-declare, hindi lang ako mag-expand, pero Lord, utak conqueror din ako. At hindi ka pa pwedeng maging utak conqueror hanggat wala kang kino-conquer sa buhay mo. Are you here with me? Are you getting the point here? You're breaking through something because you have conquered something. Are you here with me? Kailangan may nako-conquer ka. Ano yung mga bagay sa buhay mo up until this year, 2026, na pinapa-conquer sa'yo ng Panginoon? I tell you, you have to conquer it. You have to occupy it for the glory of God.
Amen? You're not just meant to break through, but you're meant to break through and conquer for the glory of God. Kahit minsan nakakatakot pa yung sitwasyon. Nakakatakot yung susuungin natin na taon ng 2026. Di natin alam kung anong mangyayari. But if the Lord says so, not go there, not go to this place, not pursue this. If the Lord says so, then let's do it for the glory of God. Let's conquer every places. Sino dito may mga mahal ka sa buhay na alam mo hindi pa nakakilala kay Lord? Family mo, na gusto mong makonquer for the glory of God. Family mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo na hindi mo pa nakakasama in serving the Lord. Now is the time. If you want to experience breakthrough, isama natin silang i-conquer. Lord, sinasama kong i-conquer yung mga mahal ko sa buhay. Lord, makakakilala din po sila sa'yo. Ano yung mga pinapakonquer sa'yo ng Panginoon? Sitwasyon, problema, whatever it is, school, studies, spiritual battles, spiritual breakthrough, finances, emotional, whatever it is, God wants us to conquer it with having an enlargement of the capacity of our hearts. Tatayo tayo ngayong oras na ito. Sino dito may nag-grasp ngayong hapon na ito? Napakahalaga ba? Mahalaga ba na yung heart natin, ine-enlarge natin yung capacity? Are you here with me? Because tingin kayo sa akin, limitado yung galaw mo. Limitado yung kilos natin. Limitado yung mga bagay o lugar na pupuntahan mo. Hanggat may boundaries, hanggat may limitations. But God wants us to break it. God wants us to enlarge the capacity of our hearts so that we can see what God is doing in our lives. Sino dito gusto mo pang mag-grow? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Sino dito gusto mo mag-grow? Lord, naranasan na namin maging stagnant eh. But today, Lord, we want growth. 2026, God, we want a double portion of growth. Not just, Lord, the anointing. Not just, Lord, the restoration. But, Lord, we also want to grow. Kung saan mo man kami nilalagay, Panginoon. Then, the key is, ang susi, enlargement of the capacity of our hearts. Are you still wanting for more? Are you still longing for more that God has in store for each and every one of you? Kahit na bata ka pa, kahit na ang tingin sa'yo ng mga tao na sa paligid mo, wala yan sa edad eh. Naniniwala ba kayo doon? Wala yan sa karanasan. Nasa puso na handang magpagamit at puso na willing. Lord, bukas ang puso ko. Do whatever you want, God. Susunod po ako sa iyo. Amen? Pipikit tayong lahat. We will all close our eyes. As we close our eyes right now and bow down our heads, don't mind the person next to you right now. Habang nakapikit ang bawat isa sa atin, may mga bagay sa buhay natin hanggang ngayon, we still have that limitation. Feeling natin hindi tayo makausad, hindi tayo makaabante, hindi tayo makaarangkada because of those limitations. Ano yung nagpapalimita sa'yo? Ano yung nagpaparalyze sa'yo, Light Ablaze? Takot ba yan? Confusion? Doubts? Lord, magagawa ko ba talaga to? Mangyayari ba talaga to, Lord? Doubts will be instilled in your minds. Confusion will be instilled in your thoughts. Especially if alam mong may natanggap ka na word mula sa Panginoon, pagpasok ng reality, ang layo-layo ng word na tinanggap mo sa reality na kinakaharap mo ngayon. And it starts to paralyze you. It starts to limit you. It starts us to hinder what God is doing in our lives. Hinder us in seeing what God is doing in our lives. But church, Light Ablaze, don't stay that way.
If you know in yourself that you have been limited, feeling mo hindi ka maka-breakthrough, don't stay that way. 2026 na, huwag mong hayaan kung nakaraang taon, mga nakakaraang taon, ang dami mga bagay na pumigil sa'yo para hindi mo magawa yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. 2026, Light Ablaze, it's time for breakthrough. It's time for breakthrough, but it starts with you today. It starts with your declaration na nagsasabing, Panginoon, ito man ang aking sitwasyon ngayon. But God, I will not stay this way. Lord, ito man ang aking sitwasyon. Pero Lord, umaabante ako. Nag-step forward ako, Panginoon, nananampalataya po ako. By faith, Lord, mangyayari. Makaka-breakthrough ako, Panginoon. Mag-grow po ako. Mas lalo po ako, Panginoon, mapapalapit sa'yo. If that is your prayer right now, today, Light Ablaze, ang unang-una nating gagawin, magde-declare tayo. Whatever things that you want to declare this afternoon, I tell you, whatever you declare, whatever your mouth confess here on earth, nakikita ng kalangitan, bumubukas ang kalangitan ngayon sa bawat salita na ide-declare natin. Kung noong mga nakarang araw, nakaraang taon, puro negative yung mga sinasabi natin, hanggang dito na lang ako, walang mangyayari sa akin, ando na lang ako, habang buhay na lang ako mahirap, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral, talunan na lang ako. 2026, tapusin na natin, itapon na natin lahat ng mga salita na yon. Let's start to have the unashamed declaration by faith, Lord. Kung may pinangahawakan kami na salita mula sa iyo, Panginoon, Lord, kung may limitasyon, may slavery, Lord, kung merong mga kagaya ng Egypt, Panginoon, hanggang ngayon ang aming kaisipan, Lord, nakastuck na sa aming nakaraan, nakastuck na, Panginoon, sa nangyari sa amin na nakaraan. But God, today, sinasabi po namin, we're declaring, Panginoon, malaya na kami. Malaya na kami. Pinalaya mo na kami, Panginoon. We are restored. Whatever things that you want to declare today, kung kayo ay may sakit at karamdaman, declare mo na. Hindi, wala pa yung kagalingan, pero i-advance mo na, magaling na ako. There's power in what you declare today. Hindi ka pa nakakapagtapos sa pag-aaral. Nasa high school ka pa lang, nasa college ka pa lang, pero ina-advance mo na sa declaration mo, sinasabi mo, makakapagtapos ako ng pag-aaral. I tell you, there's power in what you declare today. Kung sinasabi mo, Lord, ano man ang aking sitwasyon, Lord, kinakalagan ko na. Anong nilalagay na kasinungalingan ng demonyo sa aking isipan, Panginoon, tinatapakan ko, inaalis ko. I tell you, Light Ablaze, there's power in what you declare. If that is you, if that is your prayer, let's lift up our hands to God right now. As high as we can. Hallelujah. Today, I want you to start to open up your mouth to God right now. Simulan mong buksan ang iyong bibig. Ano man ang lalabas sa bibig mo ngayon, ano man ang lalabas sa bibig mo ngayon, declare it, believe it, by faith, it will happen. In Jesus' name, come on, open up your mouth to God right now. Open up your mouth to God right now. Let's have the declaration today. God, by faith, we believe breakthrough is coming, God. Breakthrough is coming in Jesus' name. In Jesus' name. Let us sing this song with all of our hearts right now. Hallelujah. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling ko. Bawat araw
posible man, Panginoon, sa aming sitwasyon. Pero Lord, as we declare by faith, as long as we're walking in your will, Panginoon, Lord, pinangahawakan namin ang iyong salita. Pinangahawakan namin ang iyong pangako sa aming pong mga buhay. Lord, we're not just gonna end with declaration. Lord, naniniwala po kami for expansion. Anumang aspeto, lahat ng aspeto ng aming pong mga buhay, body, soul, and spirit, Lord God, in Jesus' name, spiritually, emotionally, Lord God, hallelujah, financially, mentally, Panginoon, Lord, we're speaking for expansion. In Jesus' name, until we reach our fullest potential, hindi kami hanggang dito lang. Yung isip namin hindi hanggang dito lang. Lord, hindi kami yung Lord, wala, lagi na lang wala. Pero Lord, lahat ng mga nananampalataya sa iyo, Panginoon, naniniwala kami laging meron, Panginoon. May pag-asa, hallelujah, sa lahat ng nananampalataya po sa iyo. Lord, we're speaking for expansion in Jesus' name. We're also, Lord, praying for unstoppable invasion. Lord, lahat ng mga estudyante na naririto, Panginoon, ngayong hapon na ito. Right now, if you're a student, or if you're a campus missionary, I want you to pray for your campus right now. Pwede bang umanap kayo na ipagpapray ninyo, dala-dalawa tayo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Humanap kayo na ipagpapray ninyo. Let's start to pray for one another right now. Sige, hawakan ninyong kamay na ipagpapray ninyo ngayong oras na ito. Let's start to pray. Let's activate our faith right now. Make sure meron kang kahawak kamay, meron kang pinagpapray. Ushers, leaders, make sure na walang nag-iisa sa nagpe-pray. Let's start to pray for one another right now. I want you to pray for him. I want you to pray for her. Patuloy siyang gamitin ng Panginoon. Patuloy na i-enlarge, Lord, yung capacity ng kanyang puso. Don't just stand there, you pray. You pray. Pag-pray nyo din yung inyong campus, yung school ninyo. Hindi ka lang magtatapos ng pag-aaral, hindi ka lang makakagraduate sa school na yon. Gagamitin ka ni Lord to conquer your school. Maraming mabubuksan ng mga light groups for the glory of God. Makakakilala yung mga kaklase mo, yung mga kaibigan mo, pamilya mo. Come on, start to pray right now. Lord, we're praying for our campuses. We're praying for a revival, Panginoon, sa bawat universities, sa bawat mga campuses, Lord, in Jesus' name. Magbago yung Lord, yung sistema, yung perspective ng aming pag-iisip, Lord God. Hindi lang kami nandun para lang magtapos ng pag-aaral. Lord, nandun kami para mag-shine forth, Lord. Magliwanag kung saan mo kami nilalagay. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat, Panginoon. Lord, we declare lahat ng aming po mga panalangin at declaration, Lord God, sa iyo, Panginoon, through your word, through your promises. We believe that all your promises, they are all yes and amen. Salamat po, Panginoon. Let's lift up our hands to God right now as high as we can. Lord, we thank you so much, Lord, sa reminders sa bawat isa po sa amin. Lord, there will be more and we will experience more as we enlarge the capacity of our hearts, God. Salamat po, Panginoon. Nilalawakan na po namin ang aming kaisipan, ang aming po mga puso at ng aming lalakaran. Lord, as we leave this place, Lord God, dala-dala po namin ang presensya mo. May we receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord prosper you. I receive. May the Lord continually expand your territories. I receive. May the Lord give you a heart that will continue to expect more from God. I receive. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray. And everybody say, Amen and Amen. Kung kaya niyong ihug yung katabi ninyo, babae sa babae, lalaki sa lalaki, let's embrace
one another.